Ayun si Bonina yung Sir Matt. Sir Matt! This is your first time? What's up? Sir Matt Nicolay. Hi guys. Ay, Bonina! Oo, nagbablog. Galing mo mag-edit eh. Ha? Oo. Editor yan sa ABS. Oo nga, sa PBB. Oo nga. Kasi simula na yung BB sa Sabado. Ikaw ulit mag-edit? Oo, doon pa na ako mag-edit. Papasok. Ikaw May ba blessing, ikaw may, mag-edit? may blessing nga. In-invite ako kasi nasa ano na kami noon. Korea ka din. Korea na. November 8. Blessing. Gusto ko saan. Anong oras ba yun umaga? Umaga kasi mga 10 a.m. Abot po. Sige po, ingat po. Boy first time, boy first time. Bye! Bye-bye. See you sa blessing. Kita ulit tayo. Alam, squad nila yun. Meron silang grupo yan nung magkakasama sila Direk Bansky. Ayun. Si Bonina at saka si Sir Matt, ang head ng Adobers. Ano ba pwede nating sabihin na medyo may kabuluhan? Ang nangyayari dito, discrimination ng camera eh. Asan yung makabuluhan doon, ha? Sabihin nyo nga sa akin, hindi porkit malataas yung camera nyo, ha? Hindi nyo kung duruduruin. At ito lang yung gorilla pad na meron ako. Patingin ako ng gorilla pad mo. Kung gaano ka katangkad, ganun naman kaliit yung... Hindi ko talaga maintindihan, no? Editor ni Kong TV pero yung camera. Pambuli talaga yung tao. Sabi ko, feeling ko magpabili ka na kay Kong. May bago tayong i-offer sa kanya. Baka gusto mo maging loner squad. Ay, oo. Kasi Isang taon na kami, December, baka pwede mo nagdagan. baka pwede kayo matagdahan kahit isa lang. Tagal na akong loner, di ko nga maligaw-ligawan. Wala nga akong camera eh. Magiging parte pa ako ng loner squad. Baka mas maging loner ako pag pumasok ako sa inyo. Tandaan nyo yung pang didis nyo sa camera ko. Ha? Mas magiging loner ako dyan. Alam mo to kung ano to? Dito. Oh, shot deeper. Ganito yung itsura ng laruan ko ng bata ako, yung submarine, yung sa tubig. Di ba mga submarine? Alam mo yung parang yung tingnan mo yung ngiti ko, di ba? Yung masaya pero hindi. Yung ngiting aso. Alam mo yung pag nagpa-picture ka pero ayaw mo. Alam niyo yung mukha ni Josh Pin, pwede siya sa memes eh. Pwede. Ayun o, tingnan niyo. Okay, sige. Masaya ako. Yung malungkot. Ganyan din. Hindi kailangan mo maging masaya pag malungkot. Diba? Yun yung pinapakita ng mga tao eh. Pero ito, kung mag-i-start kayo mag-YouTube, maging totoo kayo sa sarili nyo. Hindi pwede yung pag masaya kayo, pag malungkot kayo, kailangan nyo maging masaya. Yun yung wag na wag nyong gagawin. Ay, dati ginagawa ko yun. Kasi hindi sa totoo lang, hindi ka maiintindihan ng mga tao sa paligid mo. Kung i-expect ka nilang maging masaya ka, magiging masaya ka palagi. Kahit ayaw mo. Kaya nga, di ba, ina-express ko talaga yung sarili ko sa channel ko. Well, kung hindi gusto ng tao, libre yung unsubscribe button. Yun lang yung masabi ko. Si Pao, parang siguro sa isang araw nakaka 1K ng subscriber ko, no? Oo. Parang No? 1.5 sa isang araw? Ano man to? Sa isang araw? Dati, subscribers ko, pumapalo ako ng in 2 days, 1K ngayon. Yung 1K ko, minsan 3 days. Ako nga yung channel ko pumapalo eh. Follow lang, walang subscribers. Yun na yung nangyayari sa akin eh. 3 days, 1K? daily vlogs ka pa eh. One day after lagi siya. O one day. Hindi. May part na dalawang araw, sa isang araw, May editor na tol? Ha? May editor ka? Nag-pre-edit lang sa akin. May taga-trim. Pag kinuha ko na, pag ako na yung mag-edit, medyo na-trim na. Tapos ganun, para mas mabilis ang buhay. Ito, ang pinakamatagal sa parte, bilang editor ni Kong, pinakamatagal sa editing, yung trimming talaga. Kanina, trimming na lang yung gagawin ko. Actually, kung siguro latag na yung gagawin kong effects, bigyan mo ako isang oras tapos yung 13-minute video na yan. Pero sa trimming, aabutin ka talaga ng siyam-siyam kasi i-filter mo yung mura, try mong gawa ng sense yung bawat salita na gagawin nila. Kasi, pag nagda-jump cut ka, di ba yung parang magsasalita ako tapos mapuputol tapos next scene? Hindi lang basta-basta jump cut yun kasi sa bawat jump cut na mangyayari, pwedeng mawala yung sense ng sinasabi nila. Kaya trimming ang pinakamatagal. Gusto ko magkaroon ng editing tutorial pero ayokong sabihin lahat na natututunan ko. Oo, pangit naman yun. Oo, kasi pang nag-giveaway ako sa pwede kong maging vlog. Yung may makikita kayo kay Chong TV na may vlog na may white, may blue na flares. Ayun yung isa sa ayaw kong sabihin. At saka kung paano ko ginagawa yung VHS. Ayun, bawal sabihin. Tsaka yung mga tatanong pala na, sabi kasi ninyo, hindi nyo na ako nakikita sa ABS kasi puro na lang ako sa labas. No more, nasa ABS pa rin ako pero
hindi na ako mag-vlog sa loob ng ABS. Bakit? Anong nangyari? Wala na, ha? Bawal? Bawal sa loob? Hindi naman, wala na akong makontent sa loob eh. Nakasini style. Ba't ganun parang nag-wide lalo? Hindi ba? Hindi naman. Ayun ano. Dito, Ayun ano. nag-wide siya. Ayun ano. Hindi, nagkaroon siya ng... Hindi nag-wide siya. Compared kanina. Tolo. Panoodin mo tol yung ano mo, yung clip mo. At Ayan, yung oh. clip mo ngayon. Ayun nga nag-wide. Ayaw nga nag-word siya. Panoodin mo yung clip mo Hindi, kanina. hindi. Pansin na nag-wide. Nag-wide talaga. Nag-wide siya kasi nakaganyan ako kanina. Pinipilit mo pang iganon. Nag-word nga siya. Pati siya. Isang Macrina Mogis ang nagkaroon ng inspirasyon na magkaroon ng vlog na mas maayos. Kung makikita niyo po dito, nagkaroon ng kalikutan ng settings ng camera. Salamat kay Paolo Tomenes kung hindi po dahil sa kanya at sa pangkakalkal na ng camera ng aking boss. Hindi niya malalaman kung anong sikreto sa wide lens na ito. Yun lang. Para naging vibrant palalo. So, halos. Ba't ganun? Hindi ako makabubon, bakit nag-wide siya? Bilang Settings to ni... Minsan, hayaan mo rin pakialaman yung camera mo ng iba. kasi ako bilang isang content creator, mas pinipili ko magkaroon ng quality over quantity. Weekly lang ako mag-upload or minsan monthly. Tinatry ko talagang ilagay sa sarili ko na kung minsan na nga lang ako mag-upload, mas papanatilihin kung mapapanood na yun hanggang dulo. So, hindi siya excuse dahil hindi ako nag-upload Ayun na yung sinasabi ko dahil talagang quality over quantity ako. Yun lang. May nag-comment. Gupit boy first time yan ah. Ayan, pares na tayong buhok. Ate. Mukha akong tomboy oh. Yung payo na ibibigay ko sa inyo sa editing siguro, pasensya. Yun yung una nang kailangan. Pangalawa na kailangan yung paghandaan pag nag-edit na kayo, trimming, lalo na kung vlog yung gagawin nyo. Kasi yun yung pinaka-konsumo ng oras nyo. And pag nag-edit kayo, ang wag na wag yung kakalimutan gawin, mag-explore. Diba? Kasi ang editing software ng Vegas, ng Avid, ng nalimutan ko Hitfilm, ng Premiere at After Effects, sobrang lawak pa nila, hindi pa nagagalaw lahat yan. Kaya iba-iba tayo. And syempre sa editing, wag nyo kaming gayahin. I'm not saying na parang, ayaw na nila magpagaya kasi baka maunahan natin sila. Hindi, may kanya kasi tayong style. Kaya siguro, kaya ako napili ni Kong kasi may style ako na wala sa iba. At kaya siya nakuha ng ABS, may style siya na hindi ko magawa at hindi magawa ng ilan. Kaya kung ikaw, parang yung vlog mo sasabi mo pangit, yun, huwag mo sasabihin yun kasi different tayo talaga sa isa. Masterpiece mo yun, dapat proud ka at dapat masabi mo sa sarili mo na maganda yun kasi gawa mo yun. Ikaw naman, Craft Tol. mo yun eh, craft mo yun eh. Eh, ang akin lang din naman, pareho tayo na hindi talaga ako mag-upload ng content na may tawag yun eh, puta-puta. Oo, yung yung ganun lang. Gusto ko talaga, in the end of the vlog, meron talaga silang pulot like itong ginagawa natin. And then, kasi parang kung wala, yung sabihin na natin na hindi naman sa walang sense yung nagawa mo, diba? Parang may something na magpapaklik sa kanila. Nagkwentuhan na sila eh. Ay, hindi, may sinabi kasi siya sa dulo or may natutunan kasi ako sa dulo. Eto naman, since napunta tayo doon sa editing, paano naman tayo bilang vloggers? Diba? Ano naman yung mga sikreto natin siguro? Ay, Ikaw. ako, nakwento ko na sa kanila yung pag nag-shoot ako ng vlog, nag-shoot edit ako. Kung ano yung, kumbaga, parang sa pag-shoot ko, para ako nag-edit na sa isip ko. Para pag nilatag ko lahat sa timeline ko, sunod-sunod na yon. Meron na yung may direction na yung nasa timeline ko pala. Kumbaga, raw pa lang yung nakalagay. May kwento na agad. So, mabilis ko i-trim. Nakalagay na sa utak Oo, mo. habang nag-shoot ako. Ako naman, ang ginagawa ko, ganito. Kasi ako malikot yung utak ko eh. Meron akong cellphone na Samsung Note 2. Sinusulat ko na agad yung mga idea ko doon kasi mahirap pag nawala pa sa utak mo eh. I-level mo kung anong type ng vlogging yung ginagawa mo. Kasi may vlog na talagang pinaghahandaan. May vlog na, sige bukas camera, shoot agad. At may vlog na, alam mo na kung paano gagawin mo. Hindi mo na kailangan mag-effort. Bukas camera lang, tapos ganyan. Ang akin lang naman, tukol din kasi sa editing. Maraming nag-PM sa akin sa page na turuan mo naman na mag-edit. Hindi ko masagot-sagot yun. Ang hirap niya sa Ang hirap gawin nun. Kasi, ganito para ka tawagin na magaling kang mag-editor, hindi naman kasi porket tinuruan ka ngayon or tinuruan kita o tinuruan ka namin, pag ikaw
ko na nag-edit, magaling ka na. Magaling ka na. It takes time. It takes experiences para matawag ka na magaling na editor kasi inuhubog ka dun sa craft mo na basta kailangan ng experience talaga. Ako, bago ako mapili ni Kong, hindi naman ibig sabihin dahil nung sumali ako ng ROG, napili agad ako sa editor challenge. Hindi yon. Kasi yung experiences ko pagdating sa editing, inabot ako ng 4 years kakagamit ng Vegas. Oh, diba? Ganun. Madami akong na-explore, madami akong nakalkal sa 4 na taon na yun. Kaya huwag mong sasabihin na na ito lang yung kaya ko eh. Pag yun lang yung sinasabi mo, hindi ka nag-explore sa mas madami pang bagay. Tsaka ang editing kasi, hindi siya humihinto. Sa araw-araw na nag-edit ka, meron ko lagi natutuklasan. So, yung learning hindi humihinto. Inulit ko lang sinabi ko. Basta ganun. Kahit na matagal ka na nag-edit, lagi at lagi kang merong matutuklasan sa bawat edit mo. Yung ginagamit ko, Sony Vegas, ginagamit nila Premiere. Ay, hindi, mas magaling ako sa'yo. Makukuha pa rin sa editing yan. Kasi may mga kakilala akong gumagamit ng Premiere, pero yung editing, ayoko na lang sabihin kung gaano kaganda or kung gaano kaganto, di ba? Kasi Vegas pa lang eh. Kung ako nga, napahanga ako kung sa mga editing ko, di ba? What more pa kung nag-Premiere ka? Ito lang din yung masasabi ko, hindi ka mahinang editor kung kaya mong gawin, mag-cut, edit, split, delete. Kasi nakakapag-edit ka na nun eh. Yun, doon ako nagsimula. At ngayon, umabot ako sa point na sobrang tindi na nagagawa ko dahil natututo ako overtime. And isa lang yung masasabi ko, pag nag-edit ka, isang malaking adventure yun. Tsaka pag nag-shooting ka ng vlog, hindi 80% ang vlog, 20% ang editing. Baliktad. 20% lang ang shooting, dapat 80% ang effort mo sa editing. Kasi kahit gaano kaganda yung shooting mo, kung tamad ka naman pagandahin sa edit, wala rin kwenta. Pero kung tamad ka sa shooting, sobrang solid mo mag-edit, katulad niya, maganda yung kalalabasan. Ano yung pinaka-kumukonsumo ng oras mo pag nagbablog ka? I mean, pag nag-edit ka na ng vlog. Trimming, di ba? Trim. Oo. O kunyari, dito naman ako sa kabila. Sa kabila. Kunyari, yung Avengers Infinity War, sinuting nila yun ng 2 months, pero in-edit yun ng Pagkatagal-tagal. Taon yun. 8 months, tas nirender ng taon. Parang ano yan eh, ginawa niyo yung bata ng 2 hours, dinala ng 9 months, parang ganun. Diba? Wait lang, Iba ang Paulo Tomenes magsalita. Ang lalim, bro. Ang lalim. Ang lalim, tol. Hindi ko nga mahukay. Sa sobrang hukay na yun nabuo na. 9 months daw eh. Pero yun lang yung yun lang yung editing tips na pwede kong masabi sa inyo. At pwede namin masabi for now. Pero huwag niyong sasabihin sa amin na parang paano ako maging ganito, paano ako maging ganyan. Magtiwala lang kayo sa sarili niyo. At ikaw pala, may tatanong ako sa'yo. Sino yung favorite mong editor? Wala eh. Wala ba? Wala. Ako ang isa sa pinaka-favorite kong editor. Alimutan ko eh. Nag-i-edit siya ng rap music videos. At pangalawa, si Andrew Kramer. Magaling siya mag-edit effects. Basta. Ayun. Ako, wala akong hinahangaan na mga magagaling na editors. Pero, nanonood ako ng iba't ibang klaseng editing. Alam niyo ba yung salitang peg? Peg, oo. Peg. Alam niyo yung peg? Ito yung merong ang pinaggagayahan na style ng iba. Ibig sabihin, kung nagkakamap ka ng idea na parang kahawig nung isa. Pero dapat, kung gagawin mo yun, walang masama kung pepeg ka sa iba. Pero ang importante, once na ginawa mo na yung sayo, higitan mo yung pinagkopyahan mo. Ang magandang technique para mas ma-enhance yung edit nyo, manood kayo ng edit ng iba. Tapos i-apply nyo sa vlogs nyo. Tapos higitan nyo pa, mas gandahan nyo pa. So, ganoon. So yun, ang ginawa ko din sa akin, kaya ako natuto kakakalkal at saka inspiration. Iba yung inspiration sa pinagkopyahan. Basta isang malaking sa akin yun, malaking kaibahan talaga sa akin. Ang pinagkopyahan ang pinagkopyahan kasi, talagang gaya-gaya. Ang inspirasyon, ginaya mo, pero may dinagdag ka. O ngayon salita ka na. Maraming taong nagtatago sa salitang na-inspire sila. Pero at the same time, ginaya kasi talaga nila. Nagtatago sila sa salitang Inspire. Kung na-inspire ka, kumbaga, pag ginawa mo yung content, magbibigay ka ng credits. Pero iba yung sabihin mo na-inspire ka, tapos pag ginawa mo yun, kiniklaim mo na ikaw yung nagsimula. Wohoy! Oh! Sakit yun. Wohoy! Pero bilang original, bilang ikaw yung nauna, sa mga taong nauna, bilang ikaw yung nauna, kailangan mong i-push yung sarili mo na lumayo yung standard, tumaas yung quality mo, para
yung mga nanggagaya na sinasabi na inspire sila, mahirapan. Talagang kailangan mong ilayo yung sarili mo, yung quality. Pero maganda rin bagay yung mga nanggagaya kasi yung nagpo-push sa akin. Yung nagpo-push sa akin minsan na galingan palalo para patunayan na ikaw talaga yung bilang editor, bilang vlogger, ngayon naman, sa community naman tayo mapunta. Paano tayo nagde-deal with hate? Ikaw muna. Minsan gusto kong patulan talaga eh. Oo, may nakita ko, may pinatulang kang isa eh. Ito, hindi nila alam Di ba gigets na may ganong ugali ako. Pero may pagka-bully kasi rin akong tao. Ngayon, pag ako yung binubully, pinapatulang ko. Kumbaga, hindi ko tinitake na pag nireplyan ko yun is napikon ako or something. Medyo entertaining pag gano'n kasi. Para sa akin. Salamat sa pagbigay ng spice ng buhay. Parang gano'n. Kaya minsan yung iba sinasagot ko. Kasi yung iba kasi talaga, alam mo, hindi ko sa inano simula nung nagkaroon ako ng segment na Boys End, yung tandem. Sorry guys, pero dumami yung bastos na comment. Ayoko nang binabastos yung babae. Marami ng mga bastos naman nagko-comment. Kaya medyo sabi ko, teka lang, parang hindi maganda. Okay lang naman sa akin na di malaki yung views. Basta walang ganong klaseng mga tao sa comment section. Kasi aanin mo yung malaki yung views mo, pero nagbibuild ka ng community na bastos. So ayoko lang ganun. Hindi ko ipagpapalit yung malaking views para sa bastos na community. Although hindi siya hate comment, pero negative comment kasi yun kasi. Huwag naman tayo kasi nagpapasaya lang naman tayo ng tao. Pero huwag naman gano'n. Ako madi-distinguish ko to. Pinag-iwa-iwalay ko, binigyan ko ng types o uri yung mga haters or hate comments. Una muna, trolling comments. Trolling comments yung pagmumurahin ka lang pero hindi ka naman talaga nila fan or parang yun ang titrip lang, trolling ang tawag doon. Meron naman din tayo tinatawag na hate comment na constructive. Constructive, ibig sabihin, hate comment, pero magagamit mo siya para i-build up yung sarili mo. Kasi baka malay mo, may kulang nga sa'yo. Constructive criticism ang tawag doon. Meron naman talaga hateful comments. Yung hateful comments, yun talagang hard to the core na na galit talaga sa'yo. Parang, kakilala ba kita? Hindi. Masyado. Meron sa akin ng ganyan. Yung may nilibre akong bata sa KFC. Diba? Ang dami ng kabutihan ganito. Tapos hindi, ang i-comment, yung boses ko daw, parang Glock 9. Alam mo yung kahit anong magandang sabihin mo, kahit anong maganda ipakita mo, may mga tao talagang walang kwentang tao na titignan pa rin yung hindi maganda sa'yo. Ang mas malala pa, hahanapan ka talaga ng mali. Hahanapan ang butas. Gumawa ka ng vlog na to entertain people, pero manunood sila sa'yo para hanapan ka nila ng mali. May nag-comment ang pangit ng camera ko. Ay ba yung dating-dati pa? Yung Dating-dati pa. Oo, nakatutok na ako. Ang gaganda ng sinabi ko na bago kayo mag-vlog, magpakatotoo kayo sa sarili. Baruin mo naman yung iba comment, boss, thank you, natuto ako. Kasi may nag-comment, ang pangit naman ng camera mo. Yung pinaka-last na masasabi ko, matuwa ka sa mga haters mo. Kasi mantakin mo, pumupunta pa sila sa YouTube mo para bigyan ka ng views at i-hate ka. At least nagkaroon ka ng mas magandang statistics, di ba? Natutulungan ka nila. Haters sila pero malaki na itutulong. Nang hindi nila alam. Kasi yung mga hater naman, sila yung mga taong nangangarap din katulad mo na wala silang lakas ng loob gawin yung pangarap nila. At ngayon nakikita nila na ikaw, ginagawa mo yung pangarap mo at nakakamit mo. At dahil nga wala silang lakas ng loob, yung energy, ikaw yung energy mo, binibuild up mo para magawa yung pangarap mo at sila yung energy nila, binibuild up nila para atakin ka pababa. Kasi nga, para sa kanila, kapag inatake nila pababa, tumataas sila. Sabi nga ni Casey, haters gonna hate, creators gonna create. Alam mo, gusto ko rin yung sinabi ni Casey, di ba? Talagang pinalaki siya na maayos ni Sharon Cuneta, no? Isang joke ay benta sa akin yung tol, iba yun. Iba, puwera bola, nakikita mo yung Paano umabot kay Sino Casey mo pinag-usapan natin? Neistat. Ang Casey Neistat, akala ko Casey Conception. Tapusin na natin. So ayun, madami-dami na yun. At kami uuwi na. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. Sige na nga. May outro ka ba? Yun. Ikaw mag-outro. Okay.
So, salamat sa panonood mga papito. Kung hindi pa kayo hindi pa kayo nagla-like, kung hindi nyo pa nalalike to, i-like nyo na. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na sa kanya. And please, huwag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para alam mo kung kailan siya mag-upload, kailan to mag-upload ito. At syempre, mag-subscribe din kayo sa akin. Stay great, be great, and remember that we are called for greatness. This is Boy First Time. At kung hindi ka pa isa sa mga first timers, hit mo naman yung subscribe button. Oy bro. May tawag ka. May tawag ka. Akala ko tapos na yung pang-discriminate, hindi pa pala. So yun lang, no? Stay great, be great, and remember that we are called for greatness. This is the Random Squad. This is the Locomotor.